Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. 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 Forever! Mabigat at marami ang tungkulin ng isang ina. Lalo na kung wala itong katuwang sa buhay na makakatulong niya para sa pagpapalaki ng anak. Ang sabi pa nila, walang katulad ang pagmamahal ng isang ina. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero kasama ba sa pagiging ina ang pagpapakamartir sa pagsunod sa layaw ng anak? Paano kung tough love ang paiiralin ng isang ina sa kanyang anak? Anong mangyayari sa relasyon nilang dalawang mag-ina? Makakaya ba ito ng puso niya? Dear Papa Dudut, hayaan mong batiin kita at ang mga kasamahan mo ng magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Conchita, aling Conching sa mga kapitbahay ko at kaibigan. 48 anyos na ako. Nagtatrabaho ako sa isang sangay ng pamahalaang lokal sa lugar namin. Doon din nagtatrabaho ang napangasawa ko pero sa ibang departamento. Sa trabaho kami nagkakilala at nagkaibigan. Isa lang ang naging anak naming mag-asawa. Hindi dahil sa isa lang ang gusto naming maging anak. Pero bago si Emily, 3 beses muna akong nakunan. Napakasakit, Papa Dudut. Hindi lang sa akin kundi masakit din sa asawa ko dahil bago pa lang kaming ikinakasal. 3 buhay na kaagad ang nalaga sa pamilya namin. Halos madurog ang puso naming mag-asawa sa mga mapait na pangyayaring yon. Kaya naman nung ipinagbubuntis ko si Emily, dasal kami ng dasal ng asawa ko na sana ay mailawal ko ng maayos ang anak namin. Hiningi rin namin ang tulong ng mahal na birhen. Tiwala akong maiintindihan niya ako dahil nanay din siya. At sa tulong niya, dininig ng Diyos ang panalangin namin kaya isang malusog na batang babae ang naisilang ko sa mundo. Kasabay noon, Papa Dudut, sinabihan kami ng doktor na mahihirapan na akong magbuntis muli dahil manipis na ang lining sa bahay bata ko gawa ng 3 beses na akong nakunan. Kaya gustuhin man naming magkaroon ng kapatid si Emily, hindi na kami pinalad pa. Dahil nag-iisang anak at babae pa, trinato namin si Emily na parang isang prinsesa. Dahil nag-iisang anak, agad naming ibinigay lahat ng gusto niya pagdating sa pagkain, damit at maging sa laruan. At dahil nag-iisang anak ay hindi namin sinasadyang mapalaki siya sa layaw. Aaminin ko, Papa Dudut, may pagka-spoiled si Emily, pero kahit papaano ay nakikita ko na mabuti siyang bata. Mabait siya sa mga kalaro niya, nagpapahiram ng lapis at papel sa mga kaklase. Hinahatian ng baon ng mga kaibigan. Minsan nga lang, nagwawala sa harap namin kapag hindi nakukuha ang gusto niya, pero madalas ay napapaliwanagan naman namin si Emily ng maayos. Kailangan kong ikwento ang mga nangyari sa likod ng pagdating ni Emily sa mundo. Para maintindihan ng mga nakikinig sa programa ninyo, Papa Dudut, kung bakit gano'n na lamang ang pag-iingat na ginawa naming mag-asawa sa pag-aalaga kay Emily. Ingat na ingat kami sa pag-aalaga sa kanya. Yun pala, sa bandang huli ay nakasama pa. Ayokong bigyan ng katwiran ang ginawa naming pagpapalaki sa aming anak at ayoko ring isisi lahat sa anak namin ang mga nangyari. 10 taon nang nakakalipas mula nang mamatay ang asawa ko dahil sa biglaang atake sa puso. 11 taon lang noon si Emily.
Alam kong dinamdam niya ng husto ang pagkawala ng papa niya kaya yung dating masayahing Emily ay naging bugnutin. At nung naging teenager na siya, lalo akong nahirapan dahil hindi ko na siya maintindihan. Pabago-bago ng mood, lahat ng makitang uso ay pilit na sinusunod. Walang masyadong paggalang sa magulang. Kung anong gusto, yun ang gagawin. Sa madaling salita ay napaloob sa anak ko ang mga katangian at pag-uugali ng mga sinasabi nilang karaniwang kabataan sa panahon ngayon. Hindi ko man maintindihan ang ugali ng anak ko, naiintindihan ko naman ngayon ang hinaing ng mga magulang para sa mga anak nilang matitigas ang ulo. Naiintindihan ko yung frustration, yung galit, yung tampo na nararamdaman ng mga magulang sa tuwing binibigo sila ng mga anak nila. Ako naman, bilang ina ng isang batang millennial, ay pilit akong sumasabay sa makabagong paraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Dahil single mother ay nagbabasa ako ng mga magazine at libro na may kinalaman sa maayos na pagpapalaki ng anak. Kapag may libreng oras, nagre-research din ako sa internet para sa mga pinakabagong balita tungkol sa kung paano tumakbo ang isipan ng mga kabataan sa ngayon. Pero dahil hindi ko naman matutukan 24/7 ang anak ko dahil sa trabaho ko at para punan ang kakulangan ko ng oras kay Emily ay nasanay na ako na pagbigyan ang mga kahilingan niya. Nasanay na rin siyang dapat na sinusunod ang gusto niya. Nagigilty ako dahil alam kong salungat yon sa mga nababasa ko. Pero sa ganoong paraan lang ako makakabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya bilang isang ina. At sa ganoong paraan lang kami natatahimik sa bahay at naiiwasan ang mga nakakapagod at maliliit na away. Basura! Nandito na yung truck ng basura! Ilabas nyo na ang mga basura nyo para hindi na tayo mamaho dito sa compound. Yan! Labas mo na yan. Tapon basura po! Isama naman to. Kunin mo na yan. Patayin sa kusina. Oh, salamat. Emily! Pakilabas mo nga yung basura natin sa kusina. Dali ka! Nandito na yung truck ng basura. Naman eh. Nakabihis na ako ng uniform ko sa school. Pang pinaglalabas yun ng basura. Kayo na lang. Ikaw na! Nakabihis na rin ako at papasok na ako sa opisina. Alis na ako. Ayoko mabutan ng rush hour sa daan. Hindi ako maglalabas noon. Bahala kayo. Anak naman, sige na. Ayoko. Ang baho-baho eh. Oy, syempre mabaho. Kaya nga basura eh. Sige na. Sige na, ako nang bahala. Pumasok ka na sa school mo. Yung baon ko. Hindi ba binigay ko na yung allowance mo para sa isang buong linggo? Ba't nanghihingi ka pa uli ng baon? Binayaran ko yung share ko sa group project namin sa school kaya naubos yung allowance ko. Oh, teka, sandali. Lalabas ko lang tong basura natin. Ma, malilate na ako. Ganun ba? Sandali lang. Eto anak. Kulang to. Hindi ako kakain ng lunch. Magkano bang lunch mo? 100. Kailangan mo ba magdabog? Eto na. Sige na, para makalis ka na. Late na ako. Ay, yung basura nga pala namin. Nakakatawa kayo mag-ina, Aling Konching. Bakit naman? Kung mag-usap kayo parang si Emily ang nanay at kayo ang anak. Naku, ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hindi na nasisindak sa mga magulang. Nung panahon natin, pag may nag-uusap na matatanda, bawal sumabat. Abay ngayon, kahit may kausap ka, pag sumabat sila, kailangan sila ang unahin mo. Nako, subukan lang ng anak kong sagutin ako kundi magpuprosesyon ng mga ngipin niya sa labas ng bahay namin. Ay naku, ganun talaga ang mga kabataan ngayon. Mas sensitive sila sa paligid nila kasi matindi ang pressure sa kanila para magtagumpay. Pero huwag kayong mag-alala, mabait na bata si Emily. Mabait ba yung kung sagot-sagutin ka para siyang nakakuha ng katulong na hindi na nga binabayaran, siya pa ang binibigyan ng pera? Magbabago rin ang anak ko pag naging mature na. Nako, Aling Konching, itaga mo sa bato ang mga batang pinalaki sa layaw nagiging suwail sa magulang. Akala ko ay magiging mabuti akong ina sa mga ibinibigay ko sa anak ko.
Ang akala ko ay nahuhubog ko sa tamang asal ang anak ko kapag pinagsasabihan ko siya. Kahit nakasimangot o nagdadabog. Hindi ko alam na lalo ko palang pinapalala ang ugali ni Emily dahil sa mga maling paniniwala ko sa paraan ng pagpapalaki sa anak. Noong panahon namin, anak ang sumusunod sa magulang. Pero sa panahon ngayon, mga magulang na ang sumusunod sa anak. Hindi ko alam kung paano nangyari yon at ayoko na ring isipin kung ano ang dahilan dahil sasakit lang ang ulo ko sa kakaisip. Isa lang ang napupuna ko palagi sa anak ko at sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon. Kung kumilo sila, para silang entitled o pakiramdam nila ay may karapatan sila sa maraming bagay kahit doon sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan. Pakiramdam nila dahil anak sila at likas na minamahal ng mga magulang nila. Magagawa nila ang kahit na ano. Lalo ako nakaramdam ng panliliit noong nakapagtapos na at nakapagtrabaho na si Emily. Kahit na minimum lang ang sweldo niya at nakapagbibigay ng 500 kada sweldo para pandagdag sa gastusin sa bahay, pakiramdam niya, siya na ang nagpapakain sa akin. Mabuti na lamang at may sarili akong pera at mas mataas ng dihamak ang sweldo ko sa kanya. Papadudot, wag mong isipin na nagagalit ako sa anak ko. Hindi ako galit. Nagtatampo lang minsan. Ang totoo niyan ay proud ako sa anak ko at proud ako sa sarili ko. Napagtapos ko siya kahit mag-isa lamang ako sa buhay. At natanggap siya kaagad sa trabaho kahit na minimum at kontraktual lang. Ewan ko ba, Papa Dudut? Pareho na kaming nagtatrabaho pero yung mga maliliit na bagay na lang palagi ang pinag-aawayan naming mag-ina. Kutob ko, kaya ganon ay pareho naming iniiwasang pag-usapan at pagtalunan yung mga malalaking problema na kailangan naming harapin dahil kung hindi ay para itong sugat na hinahayaan lang naming magnana. Ma! Wala na tayong toothpaste. O bumili ka. Wala na akong pera. Binigay ko na sa inyo pera ko. Magkano bang sweldo mo? Kasi kung lahat ng sweldo mo binibigay mo sa akin, ibig sabihin 1,000 ka lang isang buwan. Mabuti pa mag-resign ka na at ako na lang ang magbabayad sa'yo ng 1,000 isang buwan. Grabe naman kayo manumbat, Ma. Para namang wala akong itutulong dito sa bahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Maliit na bagay lang yung toothpaste para pag-awayan natin. Pero yung pagiging responsable sa mga gastusin dito sa bahay, malaking bagay. Kung simpleng toothpaste lang hindi ka makabili kung wala ako, paano ka mabubuhay pag nasa ibang bahay ka na? Wala na nga akong pera. Binayaran ko yung credit card ko kasi may binila akong bagong cellphone. Ba't hindi nyo pa aminin? Gusto nyo na akong umalis dito sa bahay, hindi ba? Oh, paano naman napunta sa pagpapalaya sa'yo sa bahay ang usapan natin? Ang sinasabi ko lang, maghinay-hinay ka sa gastos kasi hindi ka pa naman permanente sa trabaho mo. Paano kapag natapos ng kontrata mo sa trabaho? Di natapos. Hanap uli ng bagong trabaho. Okay lang. Tsaka bala ko na rin namang mag-resign kasi yung supervisor ko sobrang higpit. Tsaka yung mga boss, ang daming pinapagawa, nakakapagod. Porke rank and file lang kami, ganun na lang nila kami tratuhin. Anak, clerk ang pinasok mo. Ibig sabihin, hindi ka amo. Utusan ka ng mga amo mo. Pero wag mo maliitin ang ganung trabaho. Dapat ipakita mo sa mga boss mo na kahit na maliit na trabaho, magagawa mo ng maayos at kaya kanilang pagkatiwalaan. Ang hirap Tsaka kahit magsipag ako, wala rin. Yung mga sip-sip lang sa mga boss ang pwedeng umangat dun sa office namin. Pag-isipan mo munang mabuti kung gusto mo talagang mag-resign o hindi. Huwag kang pabigla-bigla. Pero parang lumipad lamang sa hangin ang mga pinayo ko sa anak ko, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng 1 linggo, pagkatapos naming mag-usap ay nag-resign sa trabaho ang anak ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga ginawa niya. Wala akong magagawa. Siya yung may katawan, kaya hindi ko siya pwedeng kontrolin. Sadya bang ganon talaga ang mga kabataan sa ngayon? Mahirapan lang ng konti sa trabaho, magre-resign na kaagad. Susuko na kaagad. Abay kung ganon ang katwiran nila, wala silang makukuhang trabaho.
Sa awa ng Diyos, pagkalipas ng 1 buwan ay may tumanggap muli sa anak ko. Clerk pa rin ang posisyon niya pero ang sabi niya maganda ang atmosphere sa opisina nila. Tinatanong ko kung inuutusan pa rin siya, ang sabi niya ay oo. Ang sabi niya ay pareho din sa dati niyang opisina ang dami ng boss na nag-uutos sa kanya. Ano palang pinagkaiba nito sa dati niyang trabaho ang tanong ko? Ang sabi ni Emily, at least sa bago niyang trabaho, malapit lang sa mall. Tapos sa ibaba ng building nila, may sosyal na kapihan. Tumaas na lang ang kilay ko at napabuntong hininga sa mga nalaman ko. Natawa na lang ako sa sarili ko. Saan ba kinukuha ng batang ito ang logic niya? Hindi ko alam kung magulang ka na, Papa Dudut. Pero kung magulang ka na rin at umabot ka na sa edad ko, siguro ay maiintindihan mo kung bakit bantulot akong paghigpitan ng anak ko. Hindi ko siya magawang paalisin sa bahay kahit na sinasagot-sagot niya ako o kaya ay pinagdadabugan. Hindi kakayanin ng puso ko na mawalay sa anak ko. Kaya lang kapag nagtatalo kami, lalo na kapag ako yung sumusuko sa away at nagpapakumbaba, saka ko lang maiisip na baka dapat hayaan ko na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa para kahit papaano ay maranasan niya ang hirap ng buhay. May mga pagkakataon ngang nahuhuli ko na lang ang sarili kong bumubulong para lang mailabas ang sama ng loob ko kay Emily. At gumagaan ang bigat ng dinadala ko sa dibdib. Minsan din, ako na yung umaatras, umaalis at ang pinakamalala, ako na yung tumatahimik para hindi na humaba ang pagtatalo naming dalawa na mag-ina. Pero Papa Dudut, huwag mong isipin sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay nagtatalo kami ng anak ko. May mga araw din naman na masaya kaming dalawa sa bahay ni Emily. Nanonood lang ng TV, nag-i-internet at minsan ay kumakain kaming dalawa sa labas. Yun na yung parang bonding moments naming mag-ina. Kaya lang kapag lumalabas kami, ako palagi ang gumagastos. Ako ang nagbabayad ng tanghalian namin. Ako ang nagbabayad ng mga pinamili niyang personal tulad ng toiletries at pati makeup na ginagamit niya. Sa akin din niya kinakarga. Hindi ako nagrereklamo sa ginagastos ko para sa anak ko. Ang totoo niyan ay masaya pa ako kapag alam kong naibibigay ko sa kanya ang mga material na bagay na gusto niya. Natutuwa ako kasi iniisip ko na kailangan pa rin ako ng anak ko. Kailangan niya ako para mabuhay. Uulitin ko, Papa Dudut. Alam kong mali ang ginagawa kong magbigay sa anak ko pero pakiramdam ko rin kasi kasalanan ko na lumaki siyang walang ama. At kailangan kong punuin yung kakulangan na yon sa buhay niya sa pamamagitan ng pagbibigay layaw sa lahat ng gusto niya. Alam kong wala na sa tamang katwiran ng mga sinasabi ko pero hindi ko mapigilan. Ewan ko kung hanggang saan ako tatagal sa pagbibigay sa kanya. Kaya lang, ako ang ina ni Emily. Kaya malamang, kahit mamatay ako pa rin ang magbibigay. Ayokong masira ang relasyon naming mag-ina dahil lamang sa mga maliliit na bagay na hindi dapat pinag-aawayan pa. Aba, himala! Anong nakain ng anak ko at siyang nagluluto ng breakfast? Wala lang, gusto ko lang magluto. Tsaka lagi nyo na lang akong nilulutuan ng almusal. Kaya panahon na para ako naman na magluto sa inyo ng almusal, Ma. Oy, teka. Ikaw ba talaga si Emily? Di kaya may ibang espiritong sumanib sa katawan ng anak ko? Ang corny nyo. O eto, tikman nyo yung niluto ko. Wow, mukhang masarap ang pagkakaluto nitong egg roll ah. Matikman nga. Ano, Ma? Masarap? Luto ng anak ko natural, masarap. Yung totoo. Masarap talaga. Yay! Salamat, Ma. Oy, teka lang.
Bakit ang dami-dami naman yata nitong almusal na niluto mo? Hindi natin mauubos to lahat. Sayang naman. Hindi to masasayang kasi babaunin ko rin naman sa office. Ang mahal na mga kainan sa labas ng office namin. Mas makakatipid ako kung magbabaon ako. Sabi nyo, dapat mag-ingat sa mga paggagastusan ko ng pera, di ba? Ay, salamat. Sa wakas, natuto na rin ang anak ko. Ay, teka. Ako na maglalagay nito sa baunan mo. Maligo ka na at baka malate ka sa opisina nyo. Wag na, ako na lang maglalagay sa baunan. Tsaka hindi pa kayo kumakain kaya wag na muna ninyong iligpit. Ako na lang ang magliligpit at maghuhugas ng kinainan natin. Mauna na kayong pumasok kasi mas maaga ang pasok ng mga government workers kaysa sa aming nasa private sector, di ba? Nako, kung sino ka mang espiritu na sumakop sa katawan ng anak ko, wag ka munang umalis. Tumambay ka muna dyan sa loob, ha? Hindi kaya kayo nakakatawa. Sige na anak, mauna na ako. Bye, Ma. Natuwa ako sa mga pagbabagong nangyari sa anak ko. Ilang araw na siyang maagang gumigising para magluto ng almusal. Nagbabaon, naguhugas ng pinagkainan bago pumasok o kaya bago matulog. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na may pag-asa pa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ko akalaing magbubunga rin pala ng maganda ang mga sermon at pakiusap na palagi kong ipinaparating sa kanya tuwing nagtatalo kami o kaya ay tuwing pinapagalitan ko siya. Hinayaan ko lang si Emily sa mga gawaing bahay na kusa niyang ginagawa. Ilang araw ding nagpapakitang gilas ang anak ko sa akin. Madalas ko siyang biruin na baka may gusto siyang ipabili sa akin na mahal kaya siya nagkukusang kumilos para gawin ang mga gawaing bahay na karaniwan naman niyang kinakatamaran na gawin. Pero dapat pala, hindi ako masyadong matuwa. Dapat pala, kinutuban din ako kung bakit nagbago ng husto ang anak ko. Huli na nang malaman ko na may matindi palang dahilan kung bakit nagbago ng pag-uugali ang anak ko. Dahilan na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko natanggap at natiis ng ilang buwan. Ay, sira na yata yung gatas na nainom ko kanina kaya sumasakit ng husto itong tiyan ko. Kailangan ko na magbanyo. Ay! Sino ka? Ha? Ay! Magnanakaw! Teka lang po! Saklolo! Sandali! Pinasok kami ng Hindi po ako magnanakaw! Kumalma po kayo! Hindi po ako magnanakaw! Ma! Ano nangyari? Madali ka, Emily! Tumawag ka ng pulis! Pinasok tayo ng magnanakaw! Ma, hindi magnanakaw si Andrew. Kilala mo itong magnanakaw na to? Kilala ko siya at hindi siya magnanakaw. Boyfriend ko si Andrew. Hello po. Anong boyfriend? Ay, teka lang ha. Hating gabi na. Nandito pang boyfriend mo? Ay, pauwi mo na siya. Ayoko may natutulog na ibang lalaki dito sa bahay ko. Ma, hindi ko na siya pwedeng pauwiin. Ay, bakit? Wala na ba siyang masasakyan pauwi sa kanila? Wala na, pero hindi lang dahil doon. Anong hindi lang dahil doon? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko na siya pwedeng pauwiin kasi dito na siya nakatira. Doon siya natutulog sa kwarto ko. Ano? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang narinig kong sinabi yon sa akin ni Emily. Kaya pala siya gumising ng maaga, nagluluto ng almusal at naguhugas ng pinagkainan niya pagkatapos ay dahil may tinatago siyang lalaki sa kwarto niya na hanggat hindi ko nabubuko ay hindi niya sasabihin sa akin ang katotohanan. Kung alam mo lang ang tindi ng galit at sama ng loob ko sa anak ko ng gabing yon. Maawa ka sa akin sigurado, Papa Dudut. Alam mo yung pakiramdam na parang sinaksa ka sa likod ng taong pinakahuli mong inaasahang gagawa sa iyo noon. Yun ang pakiramdam ko. Iniisip ko habang nakatulala ako sa sinabi ni Emily na magkasama sila sa kwarto ng boyfriend niya ng ilang araw na. Bakit kailangang mangyari sa akin to? Bakit ako pinarurusahan ng Diyos ng ganito? Wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti at maibigay lahat ng mga alam kong ikakasiya ng anak ko. Pero bakit niya nagawa sa akin yon?
Ang gusto ko lang naman ay maging isang ina sa anak ko. Gusto kong maiyak at magwala ng katulad ng ginagawa ni Emily sa akin kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gusto kong sampalin at saktan ang anak ko dahil sa kawalan ng paggalang na ipinapakita niya sa akin. Bakit hindi ko napansin ang mga maliliit na palatandaan na meron na pala kaming ibang kasama sa bahay? Na hindi lang kaming dalawa ng anak ko ang nakatira sa bahay. Dapat kinutuban na ako noong palagi siyang nagluluto ng marami para ialmusal naming dalawa o kaya naman ay kapag maghahapunan ay palaging sa loob ng kwarto siya gustong kumain. Dapat kinabahan ako nung nireklamo ako ng mga kapitbahay na laging may upos ng sigarilyong nagkalat sa tapat ng bahay namin samantalang pareho naman kaming hindi nagsisigarilyo ng anak ko. At nung may makita akong underwear na panlalaki sa mga labahin ng anak ko, dapat kinausap ko na siya. Ang boyfriend niya ang unang humingi ng pasensya sa akin. Siya na rin ang nagpakilala sa sarili niya. Siya daw si Andrew. Nahihiya daw siya ng husto dahil natuklasan ko ang ginagawa nila. Hindi raw niya sinasadyang ilihim yon sa akin at ilang araw na niyang sinasabi kay Emily na sabihin na sa akin ang katotohanan. Pero ang anak ko ang tumatanggi. Ang anak ko walang sinabi, parang natatawa pa sa mga nangyari. Ni walang bahid ng nakukonsensya siya sa mga nagawa niya. Si Andrew ay 21 years old. Mas bata sa anak ko ng 1 taon. Walang trabaho pero ang sabi niya ay sumasali daw siya sa mga competition sa mga laro sa computer at doon daw siya kumikita ng pera. Pero kahit gaano kahaba ang paliwanag niya sa akin kung anong ginagawa niya sa buhay ay hindi ko maintindihan. Kung sinabi niyang clerk din siya o kaya janitor o kaya sales agent, maintindihan ko pa. Pero yung sinasabi niyang kumikita siya ng pera sa paglalaro ng computer, hindi ko talaga maintindihan. Naging mahinahon pa rin ako sa kabila ng panloloko nila sa akin ng gabing yon. Tinapat ko sila na hindi ako sang-ayon na nagli-live-in silang dalawa nang hindi pa kasal at sa bahay ko pa mismo sila nagsasama. Sinabi ko kay Andrew na kailangan na niyang bumalik sa bahay nila dahil hindi na ako papayag na manatili pa siya sa bahay ko ng isa pang gabi. Doon na umalma ang anak ko. Sinabihan niya ako na malaki na raw siya at pwede na raw niyang gawin kung ano ang gusto niya. Hindi na raw ako dapat nakikialam. Noong nagtaas na rin ako ng boses at nagmatigas na hindi ako papayag kahit na magwala siya sa harapan ko, iniba naman ni Emily ang taktika niya para magbago ang isipan ko. Sinabi niya na kawawa naman daw si Andrew. Naghiwalay na raw ang mga magulang nito at parehong nagsabi sa kanya na bahala na raw siya sa buhay niya. Total ay malaki na siya. Magkanya-kanya na lang daw sila sa buhay. Pero pinatira pa rin si Andrew ng nanay nito sa bahay nila. Kaya lang pinalayas din dahil may iba na tong kinakasamang lalaki. Alam ng anak ko kung paano ako paikutin. At nakumbinsi niya ako na mas mainam na sa amin na lang muna si Andrew tumira. Habang naghahanap to ng mas maayos na trabaho at mapagkakakitaan. Total naman daw ay wala na akong magagawa kasi nangyari na ang hindi ko gustong mangyari. Gawin na lang daw namin kung ano ang makakabuti para sa lahat. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi ng anak ko, Papa Dudut. Alam kong hindi totoo ang sinasabi niya, pero pikit mata ko na lamang na tinanggap para matapos na ang gulo at bumalik na sa ayos ang loob ng pamamahay namin. Eto na naman ako, Papa Dudut. Malamang ay sinasabi mo sa isip mo na wala akong kadaladala. Pumayag na naman ako sa gusto ng anak ko. Hindi na ako mag-iisip ng idadahilan kung bakit ako napapayag. Hindi na ako magpapalusot dahil wala na akong maisip na dahilan o palusot. Pero nang mahimasmasan ako pagkalipas ng isang buong araw,
ay nakapag-isip-isip ako. Kahit nakuha ni Emily ang gusto niya na makasama ang boyfriend niya sa bahay, may mga patakaran akong naisip na dapat sundin nilang dalawa. Dahil kung hindi, kahit masakit sa akin ay papalayasin ko silang dalawa sa bahay. Yon ay kung kakayanin ng puso ko na mapaalis ang anak ko. Una, kahit nasa isang bahay kami ay hindi ako papayag na magkasama sila sa isang kwarto. Dahil dalawa ang kwarto namin sa bahay, sinabi ko na kung hindi matutulog sa sala si Andrew, kaming dalawa ni Emily ang magkasama sa isang kwarto. Nag-alboroto si Emily sa mga sinabi ko. Pero ang sabi ni Andrew, sa sala na lang daw siya matutulog. Ayaw daw niyang mawalan ng kwarto si Emily at mawalan ako ng privacy kapag natulog siya sa kwarto ng anak ko. Gusto kong matawa sa mga sinabi niyang yon. Dala marahil ng pagiging bata pa niya kaya hindi niya naisip na nawalan ako ng privacy nung araw na tumira siya sa bahay namin. Pero tumahimik na lamang ako. Ikalawa, lahat ng utilities sa bahay, equal ang hati. Ilaw, tubig, pagkain, dapat ay pantay-pantay ang hati. Hindi na pwede na ang 1,000 bigay ni Emily kada buwan. Umismid lang sa akin ang anak ko nang sinabi ko yon. Pero hindi na siya nagsalita pa. Akala ko maliliit na tagumpay na yon para sa akin. Kaya lang sa unang 2 linggo lang yon naging totoo. Noong mga sumunod na linggo ako na ang nagbabayad lahat ng bills sa ilaw, tulad ng pagkain at tubig. Nakakatipid lang ako sa pagkain kapag lumalabas silang dalawa para manood ng sine o kumain sa labas. Sa bandang huli, naisahan na naman ako ni Emily. Ikatlo, mariing kong sinabi sa kanila na lahat ng gawaing bahay gaya ng paglilinis, paghuhugas ng plato at paglalaba ay sila ang gagawa. Total ay maghapon naman akong wala sa bahay at madalas na nasa kwarto lang ako kaya dapat sila na ang gagawa ng mga yon. Sila ang madalas na gumagamit sa sala dahil doon nga natutulog si Andrew. Sila rin ang madalas na magluto at kumain kaya nararapat lang na sila ang maghugas ng mga pinagkainan nila. Naging matigas ako sa pagsasabi ng mga patakaran sa kanilang dalawa. Pero katulad ng anak ko, ningaskugon din pala ako. Dahil sa unang 2 linggo lang sila nakatupad ng mga patakaran ko. Nang sumunod na linggo, nagbago na ang ihip ng hangin. Ma, saan kayo pupunta? Sa laundromat. Isabay mo na rin yung mga maruruming damit namin ni Andrew, pwede? Hindi ba pwedeng kayo na lang magdala sa laundromat ang mga damit niyong lalabhan? May gagawin ako eh. Si Andrew. May nilalarong game sa internet. Mataas na yung level niya kaya hindi niya maiwan. Ha? Sige. Pakikuha na lang sa loob ng kwarto namin. Huwag kayong maingay ha para hindi maistorbo si Andrew. Sige anak. Hindi ko akalain na pati ako ay babali sa usapan namin ng anak ko at ni Andrew. Nakita ko na lang ang sarili ko na naghuhugas ng pinagkainan nila sa tuwing umuuwi ako. Kapag tinatanong ko naman bakit hindi sila nakapaghugas ng plato, kung ano-ano na lang ang idadahilan sa akin. Ako na rin ang naglilinis ng bahay tuwing wala akong pasok. Mabuti na lang at may konsensya pa rin tong si Andrew kasi nagagawa niyang iligpit ang hinigaan niya tuwing umaga o pagkagising niya. Kahit mga kapitbahay namin ay napapansin na rin ang mga ginagawa ko para sa anak ko at sa boyfriend niya. Sila na lang din ang pinahihingan ko ng sama ng loob. Minsan ko lang silang nakikita dahil nagtatrabaho nga ako sa araw. Nagkikita lang kaming magkakapitbahay kapag naglalabas ng basura. Nagkakasalubong sa labas o kaya naman ay kapag sabay-sabay kami naglalaba sa laundromat. Aling Kunching, ang dami nyo na namang labahang damit ah. Hindi ko lang damit ang mga ito. Damit din ito nung anak ko tsaka nung boyfriend niya. Sus Mariosep, boyfriend ng anak mo yung nakikita kong lalaki pag napapadaan ako sa bahay niyo? Wala akong magagawa. Napilitan na sila magsama kasi pinalayas na ng mga magulang niya yung lalaki.
Naawa naman ako kaya pumayag na rin ako. Abay, ba't pati paglalaban ng brief ng boyfriend ng anak nyo kayo na rin ang gumagawa? Ewan ko ba? Nakapag-aral naman ako. Pero pagdating sa anak ko, para akong engot na sunod-sunuran na lang sa gusto niya. Nanay ka, anak mo siya. Walang nanay na natitiis ang mga anak nila. Ay, sinabi mo pa. Kaya kahit magreklamo ako, hanggang doon na lang. Wala na akong magagawa pa. Mali yun, Aling Conching. Nanay kayo, hindi kayo martir. Alam nyo sa tingin ko, kayo ang kailangan magbago ng ugali. Bakit ako? Ako na nga yung inaapi sa sarili kong bahay. Ako pa yung kailangan magbago. Kailangan nyo maging matapang. Kung mahal nyo ang anak nyo, hindi nyo siya hayaan ng tratuhin kayo na parang basahan. Kasi bukod sa hindi kayo nakakatulong na mabagong ugali niya, kayo lang din ang nasasaktan. Ang kailangan nyo yung tinatawag nilang tough love. Tough love? Tough love? Isang konsepto at uri ng pagmamahal na para sa kapakanan ng minamahal natin. Magpapatupad tayo ng mahigpit na pagdidisiplina at sa pilitan silang pananagutin sa mga responsibilidad nila sa buhay. Dahil sa mga sinabing yon ng kapitbahay namin, naalala ko yung isang motivational speaker na may kapansanan na minsang napanood ko sa TV. Natuwa ako ng husto sa kanya. Wala siyang mga kamay at paa, pero nagagawa niyang kumilos mag-isa nang hindi na kailangan ng tulong ng iba. Nakakapunta siya kung saan-saan para magsalita at magbigay ng inspirasyon sa maraming tao nang hindi na inaalalayan pa. Masayahin din siya sa kabila ng kanyang kapansanan. At lahat ng taong nakakapakinig sa kanya ay nai-inspire sa kwento niya. Isa na ako sa mga na-inspire niya. Noong sinabi niyang ginamitan siya ng nanay niya ng tough love ay naging curious ako kung ano ba yon. Ang sabi niya nung lumalaki raw silang magkakapatid, lahat sila ay nagsasalitan sa mga gawaing bahay. Kahit may kapansanan siya, hindi siya trinato na espesyal o iba ng kanyang ina. Minsan, siya na nga raw mismo ang nagrereklamo. Kasi alam naman daw ng nanay niya na wala siyang mga kamay at paa pero pinaguhugas pa rin siya ng pinagkainan nila. Ang katwiran ng nanay niya, kahit daw mabasag lahat ng mga plato at baso sa bahay nila, kahit araw-araw silang bumili ng mga bagong pagkakainan nila, hindi raw problema yon sa kanya. Titiisin niyang mahirapan ang anak niya kaysa makita niya itong kawawa at hindi alam kung paano tutulungan ang sarili sa paglabas nito sa totoong mundo. Mabuti na lamang at hindi ako ang naging ina ng motivational speaker na yon. Hindi dahil sa ayoko magkaroon ng anak na may kapansanan, kung hindi dahil sa wala akong tapang para gawin yon sa sarili kong anak. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang anak ko. Kapag hindi niya kaya sa isang bagay, hindi na ako magtsatsagang turuan siya. Ako na lang ang gagawa. Mahal ko ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko yata siya makakayang tiisin. Naniniwala ako na ang nanay ay napaka-resilient talaga. Nung tinignan ko sa diksyonary kung ano ang Tagalog ng salitang resilient, ang nabasa ko ay nababanat. Nagtaka ako. Nababanat? Parang kulang ang salitang Tagalog para sa tunay na ibig sabihin ng resilient sa Ingles. Isa tong pang-uri na ang ibig sabihin ay nagagawang kayanin at makarecover kaagad sa isang napakahirap na kondisyon o sitwasyon. O may kakayahan itong bumalik sa dating hugis pagkatapos itong mabend, ma-stretch o makompress. Pero naisip ko, ang galing din ng Tagalog. Dahil sa isang salita ay nasaklaw niya ang buong ibig sabihin ng maraming salita sa Ingles. Ang mga nanay may kakayahang mabanat ang maraming bagay sa sarili niya.
Nababanat niya ang pagkatao niya para umakma sa pangangailangan ng iba. Nababanat niya ang pasensya niya para maturuan ang anak at maibalik ito sa tamang landas. At pagkatapos mabanat, bumabalik ito sa dating anyo na parabang sinasabi natin na okay na tayo. May tiwala siyang kaya na natin. Mababanat na lang uli ang mga nanay natin kapag kailangan natin ng tulong nila. Yun siguro ang kailangan kong gawin. Kailangan kong mabanat ang pagmamahal ko sa anak ko na kahit banat na ako, kahit nasasaktan ako, titiisin ko kung ano ang mas mahirap para lang sa ikakabuti ng anak ko. Anak, kinain mo ba yung tapang iniwan ko dito sa ref kanina? Kinain ni Andrew. Ba't pinakain mo sa kanya? May pinaglalaanan ako nung tapang yon. Hindi ko pinakain sa kanya, kinain na lang niya basta. Tsaka sabi naman ni Andrew nang hihinayang siya kasi ilang araw niya nang nakikita sa ref yung tapa, walang kumakain. Kaysa masayang kinain na niya. Ano ba kayo? Bakit? Anong problema? Maski yung pagkain na hindi para sa inyo, ginalaw ninyo. May pinaglalaanan ako nung tapang yun kaya hindi ko ginagalaw. Bakit? Magkano ba yun? Babayaran ko na lang para tumahimik na kayo. Maliit na bagay lang, sumisigaw na kayo kaagad. Hindi maliit na bagay yung ginagawa ninyong pambabastos sa akin sa sarili kong pamamahay. Anong pambabastos, ma? Nagpaalam kami sa inyo, di ba? Pumayag kayo. Dahil wala na akong magawa. Pero sinasamantala niyo naman ang kabutihan ko. Kami pa ngayon ang mapagsamantala. Huwag na kayong magsalita. Mabuti pa, aalis na lang kami dito sa bahay. Anak, pakinggan mo muna ako, pwede ba? Hindi ko kayo pinapaalis. Ganyan naman kayo eh. May makita lang kayong hindi nyo gusto. Iniisip nyo agad kayo yung agrabyado. Kahit walang trabaho sa labas, nagtatrabaho din naman si Andrew dito sa bahay. Pasensya ka na anak. Nabigla lang ako. Ilang buwan pa rin ako nagtiis sa mga ginawa ng anak ko at ng boyfriend niya. Hindi dahil sa sumuko na ako at ayoko nang makipagtalo, kung hindi dahil tinuruan ko muna ang sarili kong maging matibay ng husto para kapag kailangan ko talagang mabanat, magagawa ko ng hindi ako napapatid o napuputol. Papadudot, patuloy ako sa pag-iisip kung paano ko mababago ang anak ko nang hindi sila gaanong masasaktan. Madalas ay nakikita ko na lang na umiiyak ang sarili ko kapag mag-isa na ako sa bahay. Kaya naman panay ang dasal ko lalo na sa mahal na Birhen dahil tinulungan niya akong magkaroon ng isang Emily at naisip ko matutulungan din niya ako para hindi na lalong mapunta sa maling landas ang anak ko. Maiintindihan niya ako dahil isa rin siyang ina. Sa mga pagkakataon na nag-iisa lamang ako at nagdarasal, sumasagi sa isipan ko na kahit na anong maisip kong paraan, masasaktan at masasaktan ko pa rin ang anak ko. Mabuti pang masaktan na siya ngayon kesa masaktan siya pag umabot na siya sa edad ko. Hindi ko alam kung magiging epektibo ang gagawin ko. Pero nagpasya ko na gagawin ko yon nang walang galit. Ayokong isipin ng anak ko na kaya ko sila pinahihinto sa maling gawain nila ay dahil galit ako. Kaya nung nasa bahay kaming lahat at walang nangyayaring gulo, sinabihan ko silang kausapin ko sila. Ma, bakit mo kami pinatawag ni Andrew? May tinatapos pa akong report eh. Okay lang sa akin, ma. Ano po ba yun? Gusto kong sabihin sa inyo na yung maririnig ninyo sa akin, sigurado akong hindi ninyo magugustuhan. Pero para mabagong sitwasyong kinalalagyan nating lahat, kailangan ko manindigan. Wow, ano na naman to? Andrew, kailangan mo nang umuwi sa inyo. Po? Hindi ako nakakatulong sa'yo at sa mga magulang mo kung hahayaan kung dito ka tumira sa amin. Isa pa, wala na akong mukhang maihaharap sa mga kaibigan ko dahil nandito ka. Bakit nyo iintindihin yung sinasabi ng mga tao? Ikaw, Emily, dito ka sa bahay. Hindi ka susunod sa kanya. Ma, malaki na ako. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong sumama kay Andrew. Ay, kung gano'n ay sige. Payag na akong umalis ka sa bahay na ito. Sumama ka kay Andrew. Ha?
Kinailangan ko magpakahinahon ng ilang araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin ito sa iyo, anak. Kung gusto mong bumukod, hindi kita pipigilan. Pero huwag kang umasa na tutulungan kita. Grabe naman kayong magalit! Hindi ako galit, anak. Hindi galit ang nagtulak sa akin para paalisin si Andrew. At kung hindi kita mapipigilan, hahayaan na rin kitang umalis. Hindi to dahil sa galit. Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo at dahil nagmamalasakit ako kay Andrew. Alam kong pagkatapos ng pag-uusap nating ito, posibleng hindi mo na ako kausapin at magtanim ka ng galit sa akin habang buhay. Pero titiisin ko na ang galit mo at hindi pagpansin sa akin kaysa makita kong sinisira mo ang sarili mo dahil pinalaki kita sa layaw. Kailangan kong magpakatatag. Hayaan kita masaktan para matuto ka sa buhay. Walang halaga sa akin kahit isipin mo na wala akong kwentang ina. Ang importante sa akin, pag hindi ko ginawa to sa'yo, hindi ako isang tunay na ina. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang matagal ko nang tinatago sa puso ko, mahinahon akong umalis at pumasok sa kwarto ko. Doon ay tahimik akong iniyak ang mga sinabi ko. Aaminin ko, Papa Dudut, mas masakit para sa akin ang mawalay sa anak ko, pero higit ako nasasaktan kung sa paanong wala na ako dito sa mundo. Hindi na niya alam kung paano mabuhay. Kinabukasan, pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko ay nakita ko ang malalaking bag ni na Andrew at ni Emily. Parang tinusok ng patalim ang dibdib ko sa hinuhulaan kong mangyayari. Kahit nilahad ko na ang saloobin ko sa anak ko ay baliwala pa rin. Aalis pa rin siya at gagawa ng hindi tama. Masakit sa akin yon bilang isang ina at gusto kong bawiin ang mga sinabi ko sa kanya. Pero bago ko magawa yon, inunahan ko na lamang sila sa pag-alis. Pagbalik ko kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Umalis na sila at napabuntong hininga na lamang ako. Isang linggo na rin akong walang kasama sa bahay. Tiniis kong hindi makasama ang anak ko para maturuan siya. Tiniis ko dahil gusto ko ring maturuan ang sarili ko sa kung ano talaga ang tunay na pagmamahal. Nabalitaan ko na nag-break na sila ni Andrew. Nakikitira na lamang si Emily sa isang kaibigan at ang sabi ng ilang kapitbahay namin, minsan daw ay nakita nila si Emily na namamalengke sa isang public market. Mukhang pagod at medyo pumayat daw. Baka daw hirap na sa trabaho. Nang marinig ko yon ay gusto kong tumakbo papunta sa bahay ng kaibigan niya para sabihin kay Emily na, anak, bumalik ka na. Bumalik ka na sa bahay. Ako nang bahala sa iyo. Aalagaan kita para hindi ka na mahirapan. Pero hindi ko ginawa yon. Unti-unti ay natutunan ko na kung paano magmahal ng tama. Kailangan kong magsakripisyo na kahit masaktan ang anak ko ay titiisin ko dahil alam kong yun ay para sa ikakabuti niya. At ikakabuti ni Emily na hayaan ko muna siyang mabuhay na mag-isa. Siguro sa ibang mga nanay ay masyado akong mabait. Sa iba naman ay masyado akong nagmamatigas. Pero sa ngayon, ang alam ko lang ay isa akong nanay na nagmamahal sa kanyang anak. At kung ito ang bunga ng pagmamahal na yon, ang hindi naming pagkikita ay titiisin ko at kakayanin ko. Salamat sa pagpapaunlak mo sa akin, Papa Dudut. Salamat sa mga tagapakinig ninyo na nakarinig ng kwento ko. Sana sa mga magulang na katulad ko ay magsilbing aral sa inyo ang nangyari sa aming mag-ina. Sana sa munti kong paraan ay may naidulot akong mabuti para sa iba. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Kunching. Maraming salamat sa kapuso nating si Nanay Kunching sa pagbabahagi po ng kanyang Barangay Love Stories.
Lahat ng pagtitiis ay kaya niyang gawin para sa kanyang anak. Pero tama si Nanay Kunching. Kailangan mo minsang maging matatag o gampanan ng pagiging isang ina sa pamamagitan ng tough love. Kahit masakit, para maibigay mo ang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Hanggang sa muli mga kapuso, ko po ang inyong si Papa Dudut, ang inyong Mr. Love Stories sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Forever. Forever. Forever.